Okay, sige. Discuss natin to. Ayan, area computation under surveying. There are different methods used in determining areas. So some of these methods include the use of triangles, triangulation method, yun. Magamit tayo ng triangle. The trapezoidal rule, yung approximation to Simpson's one-third rule, ito mas accurate kaysa dito. The coordinate method, yung parang basket tawag dun The DMD, double meridian distance, double parallel distance. Meridian and parallel, yeah. Coordinate squares and planimeter. Planimeter, yan yung, ano yun instrument yan Ginagamit mo sa plane table surveying na yun Sige, area by triangles. The triangle method is a useful and fairly accurate method of computing the area of traverse that have only few sides. So, ito, trigonometry lang to. Basically kasi sa surveying, application lang naman yan ng plane trigonometry. And spherical na rin, the higher surveying. So this method is well suited, determining areas of small tracts of land, and was popularly used before the engineer's transit where it was invented. Most common used cases, yan. Kapag known ang base and altitude, napakadali, right triangle. Meron ba yan? Ito pala. Meron naman pala sa sumunod. Two sides and included angle measured and three sides measured. So ito yon. Kapag base and altitude, ito yung alam natin na formula, elementary pa lang. 1/2 base times height. Ayan. Area, A for area, B for base, H for altitude. Yan yung laging perpendicular sa base. So kung ito yung base mo, yan yung laging altitude. So kumbaga, may iba kasing napapatanong, paano kung ganitong klaseng triangle? Paano yan? Ito lang din naman yung B. Ang altitude niyan is perpendicular lang din yan sa B. Di mo makikita dyan, pero pag in-extend mo tong B, yan, perpendicular dyan, altitude yun. Basta binigyan ka ng distance na yan. Altitude yun. Yun yung height. Ganun. Ganun lang. Yun lang naman. Kasi sa elementary, ganito lang naman, di ba? Parang nasa loob lang lagi yung parang yung pag-measure sa height. Pero pag nasa labas, ganyan lang yan. 1/2 base times height lang din yan. Ito, pag two sides and included angle measured, so meron tayong tinatawag na, familiar na ba rito? Ito yung scissors formula kung tawagin. Scissors. Kasi mukha siyang gunting. Scissors formula, ayun no. Ito yung side. Isang side, ito yung isang side. Di ba para silang gunting? Ito yung angle. Kaya scissors. Yun yung sinasabing included angle. Yung angle na nabubuo ng dalawang sides. Ito and ito. Diba? Yung angle sa pagitan nila, yung tinatawag nating included angle. Kaya, ayan, yun yung ginagamit natin. So, ito naman ay 1/2 AB sin alpha lang naman to. Na-derive lang din to gamit dito. Gamit lang dito. Sige, pakita natin, no. Kumbaga, AB sin theta, no. AB sin theta. Sabihin nating walang pangalan dyan. Ito yung A. Pangalanan natin tong A. Tong triangle na to. Ayun, hinati siya, di ba? Di ba ito yung height? Ito yung height mo. Kapag binigyan ka raw ng angle na to, parang alpha ang pangalan nun eh. Di ba, alpha? So, anong gagamitin mo? Meron kang, nangyari. Ayun, meron kang opposite, meron kang hypotenuse. So, ang gagawin mo dyan, sin alpha ka. Is equal to opposite over hypotenuse A. So, basically, ang opposite pala natin, ito pala yung hypotenuse yung A, no? H pala is opposite. So, basically, yung opposite pala natin, or yung altitude, is simply A sin alpha. Di ba? So, bibisiwin ng area ng triangle ay 1/2 ng base. Ito yung B. Times, times height. Ano yung height mo? Ayun, no? A sin alpha. A sin alpha. Di ba? Parehas lang sa kanina. Nagkapalit lang tong AB. Parehas lang yan.
Then lang derive yung scissors formula. And 1/2 AB sin alpha. 1/2 BA sin alpha. Pares lang yan. O, yan yun. Kapag binigyan ka two sides and included angle. Angle sa in between nila. Meron pang isa, yung tinatawag naman nating, ano ba to? Walang mga pangalan. Herons o formula. Yan, kaya Heron of Alexandria. So, yun naman yung ginagamit natin kapag given naman lahat ng sides. So, ganun lang. So, ito lang yung formula. Square root ng S times S minus A times S minus B times S minus C. Where ng A, area. AB, sides. ABC yan. Ba't kinulang ng C? ABC, sides ng triangle. Alpha, angle between sides. Ha? Kinopya lang yung nasa taas. Sabi ni. Kinopya lang. Wala nang angle dito, di ba? Wala nang angle dyan. S na lang, semi-perimeter. Kinopya lang yung taas, wala. So, semi-perimeter, add all sides. Divide mo lang by 2. O, ganun. Yung Heron's formula. Yung isa wala palang pangalan din, no? Tawag natin dito, ayun na, base altitude. Ayan na pala eh. Base altitude, yung tawag dyan. Yung alam natin na formula since elementary pa lang. Meron din naman tayong ginagamit na solution for oblique. Pag sinabi nating oblique triangles, yan yung hindi right. Lahat ng hindi right. So ano yun? Pwede siyang acute. Recall na rin tayo in plane geometry. Acute and obtuse. Pwede siyang ganyan. Pag acute angle, meron kang isang angle, or I mean, lahat pala. Lahat ng angles mo, all angles are less than 90 degrees. Ganon. Pag obtuse naman, at least one angle is greater than 90 degrees. Yan lang yun. Pag right, syempre, 90 degrees eksakto. Ganito lang yan, law of sines. Pag law of sines, ang ano lang yan is, ang ratio daw ng side and ang sine ng katapat niya na angle ay constant. Lahat yan applicable. Ayan, A over sine A. Pwede ring B over katapat niya na angle, sine B. Also equal din yan sa C over katapat, sine ng angle na katapat niya, sine C. And hindi nabanggit dito, that is equal to twice ng radius niya naka-circumscribe dyan. For example, parang may nakapalibot dito na bilog, ganyan na. Pangit. Basta may bilog dyan. Yung bumabalot dyan na bilog, may radius yan na R. So, yan yun. Equal lang yan sa ratio ng side over sine ng angle na katapat. Pwedeng A sin A, B sin B, C sin C. Pero kapag gagamit ka nito, dapat 2 at a time lang. Either ito, sin B, yan. Pagsamahin mo, ito, or ito. 2 at a time lang yan. Ganun lang kapag sine law. Next tayo. Pag cosine law naman, take note, ang sine law is, kung mapapansin mo, ginagamit mo siya kapag meron kang two sides and two angles na magkatapatan. Two sides and corresponding angles. So, ayun, two sides, sinabi kong corresponding, yung mga katapat nila, and opposite angles na lang nila. And their opposite angles. Ganyan yun. Ma-discuss naman natin yan mamaya pag magsasolve na. Ayan, two sides and their opposite angles ang given and required. So, ganun yun. If given and required. So, dito naman, pag law of cosine naman, ito. Umpisahan natin dito sa baba. Tignan mo to, Diba, Pythagorean theorem lang naman yan. Ibig sabihin lang kasi ng cosine, di ko na isusulat, So, ang square daw ng isang side, ayan, square ng isang side is equal
to the sum of the squares of the other two sides. Ayan, b squared plus a squared. Sum of the squares. Ayan yung Pythagorean theorem na part. Diminished, ayan, babawasan mo ng twice ng product ng dalawang sides. Ayan na, twice ng product ng dalawang sides. Ito yun, AB. Times yung cosine na angle na katapat nung kinukunan mo. O, cosine ng angle na cosine na katapat ng angle na kinukunan mo. So, ganun lang. Yan eh. Yan yung kapag yung C gamit natin. O kapag yung A and B naman gamit natin, A squared, yan, equals B squared plus C squared, ayan na, minus twice ng, anong angles yun? Ay, anong sides yun? B and C, twice ng BC. Tas cosine ng katapat na angle nito, cosine A. Ganun lang. And lastly, kapag B naman hinahanap mo, o B squared, o sum of this side, square ng this side, I mean, ang square ng this side, yung B, is equal to the sum of the squares ng other two sides, and A squared plus C squared, and then babawasan mo, then twice ng product nila, times cosine ng katapat na angle na kinukunan mo. Ganun lang. Ganun lang siya tandaan. Diba? Di mo naman kailangan kabisado i-memorize talaga yan. Basta matandaan mo lang yung concept na ito. Again, Pythagorean theorem lang yan. C squared is the square of one side is equal to the sum of the squares of the other two legs. Then binawasan mo lang, diminished, by twice ng product nila times cosine C. Diba? Dali lang tandaan. So, ganun lang ang cosine law. And kailan mo naman ginagamit yan? Take note, dapat given lahat ng sides nito. Or parang nasa problem. Pwede siyang given, pwedeng required. Basta ito yung mga ano. So, all sides, given and required na yun ha. All sides and one angle. Maganda gamitin yan. Kahit anong angle sa side na yun. Sa mga side na yun, no? All sides, ABC, tapos angle. O, BAC, tapos angle nung kanino. ACAB, tapos angle nung kanino. O, ganun lang. Hopefully na gets yan. Hindi pala ako nakapag-record, no? Ayan. So, illustrative problem. Ito na. So, ano ko lang, di ko na to i-resolve Discuss ko na lang yung process. So, area by triangles. Ayan. The sides of a triangle ABC. Take note, ang pagpapangalan pala ng triangle, yun pala, ituro ko na rin, no? Paano nga ba pinangalanan siyang ganito? Ganyan. Kung gagawa ka ng triangle kasi, pakita ko na lang dito. Gawa ka triangle. O, ang pwede maging rotation niyan is, kahit ano naman, gawa ka triangle. Sige, gawa ko tatlo. Pwede maging, pag ano niyan is ABC, pwede ganyan. Pag pangalan mo, pwede rin dito ka magmula, ABC. Pwede rin dito. Wala namang ano yan, wala namang bearing yan, ABC. Basta dapat, ganito. Ang pagpapangalan mo sa sides, kung ano yung katapat. O, A to. Adi yung katapat niya na side A. O, yung B to, angle B. Ang katapat niya na side, edi yun yung B. O, C to, katapat niya na side, yun naman yung C. Ganun lang. So, okay, kung ito yung A, katapat niya na side, yun naman yung A. Ito yung angle B, katapat niya na side, yun yung B. Ito yung angle C, katapat niya na side, yun naman yung C. Diba? So, angle A, katapat niya na side, yun yung A. Angle B, katapat niya na side, yun yung B. Angle C, katapat niya na side, yun naman yung C. Lowercase. Yung mga angle natin, naka-capital. Then, yung mga sides natin, naka-lowercase lang. So, ganun. Area by triangles. Ayan na. So, the triangle outside ABC, o, diba? Nandito na yung ginawa ko. Ito, kahit saan to sa configuration na to. Diba? ACB. O, ito yan. ACB, diba? Ayun, no? Pero ito kasi, nagbigay kasi ng mga side lengths, no? O, pero kasi yung iba, ano lang side lang binigay. Ito, magbigay ng parang line segment. Oh, the side of triangle ABC were measured as follows. Ang AB daw ay 129.26. Butal.
BC ay 258.73 and ang AC, yun nga, ang sabi ko, parang ganito mo lang siya gawan. AB, tapos BC, tapos AC, ganyan. AB, tapos AC, tapos BC. So, calculate the area in square meters and in hectares. So, anong gagawin natin dyan? So, take note, ang binigay pa lang sa'yo ay, ayun no. So, sides. So, ang pinakamadaling method dyan is, di ba, ang unknown mo ay angle. Ano yung sinabi ko kanina? Ano bang theta nyo dito? Angle nyo dito. Theta ba? Ano pala? Area by ano? Di pala pinapahanap. Eh di maghirons ka pala nito. Okay, tuturo ko na lang yung Caltech. Mabilis na approach. Ito, Caltech na lang ituro ko. Kasi, dito naman na yung ano eh. Sample problem eh. Ano pala hinahanap ng area? O given all sides. O kapag ganyan, pwede ka ano pala dyan, Heron's formula. Kasi yung sine law, cosine law, di naman area yung sinasolve niyan eh. Yung unknown, either sides or angles, yun. Pero kung diretso area naman, mag-Heron's ka na. So, ganun. Ito yung side A, first side, second side, third side. Hinahanap area of a triangle in square meters and in hectares. So, dapat alam mo yung conversion to hectares. Ito yung triangle natin, yun pa rin naman yung kanina. Ito, okay yan, one half ng perimeter, basically. Ayun no, ang S ay simply one half ng perimeter lang naman yan. Perimeter is add all sides, di ba? Then, kalahatiin mo. So, yun yung palabas na sagot. Then, direct substitute mo. Turo ko na lang yung Caltech na ito. Yung ginagawa dito eh. Ito yung Caltech niyan. I-solve mo muna yung perimeter. Ilagay mo siya sa X. X equals semi-perimeter. Lagay mo sa A, B, C yung mga sides. A plus B plus C. Kalahatiin mo. Divide mo by 2. After nun, since isa-solve mo yan, then gagamitin mo yan sa susunod, gamit ka ng colon. Then, na-input mo na yung formula. X times X minus A times X minus B times X minus C. Ayan na. Then calc mo na. Isang substitute mo lang sa mga value. Ang A natin, ito na. Pag sunurin na natin to, okay lang naman magkapalit yan. Side naman yan eh. 128.26. Ang B natin, 258.73. Ang C natin ay 211.25. Then automatic na ito makakompute yung, ayan, semi-perimeter. 299.62. And then isang pindot mo sa equal sign, area na. 13580.95 square meters or anong conversion yan to hectares? Ang 10,000 square meters ay 1 hectare. Hektarya. So, divide mo lang yan. Answer. Divide mo lang yan by 10,000. Ayun, 1.358 hectares. So, ganun lang. Ito alternative pero ano kasi, magagawin mo dito, pwede mo nang gamitin to, mag-scissors formula ka, pero kailangan mo ng isang angle. Pero yun, mas straightforward kasi yung ano, mas mabilis kapag nag-herons ka kasi yun, diretso area mo kukuha mo. Ito, may kukunin ka pang angle, dadaan ka, magko-cosine law ka. Di ba? Anong pinangalan sa area? Angle. Ano lang pala. Ito, si C daw kinuha. Pag si C kinuha mo, ito yung side na kinoconsider mo, katapat niya. Kaya AB yan. AB squared, ayun nga, equals sum of the squares of the other two sides, AC squared plus BC squared, minus yung product ng dalawa, AC-BC, times cosine ng katapat na angle ni AB, which is yung C. Ganon. So, masasolve mo na si C. Ayun. So, ito naman, may ano naman ako nito. Kapag yung angle naman yung pinapasolve mo, for example, ito. Pwede mo siyang isipin na ano na lang. Ito, i-transpose mo, ilipat mo to sa kabila. Pag nilipat mo yan sa kabila, edi itong magiging a squared plus b squared, di ba? Lipat mo to sa kabila rin, magiging minus c squared yun. Pag ito nilipat mo sa kabila, magiging 2ab.
cosine C. Pero ang interested ka lang yung cosine C. Ibig sabihin, i-divide mo both sides by 2AB. Cosine C divided by 2AB. Kapag ganyan, isasolve mo si C, apply ka arc cosine on both sides. So, matatanggal na yung cosine dyan. Pag nag-apply ka ng inverse cosine on both sides, inverse cosine din dito, ay di na kasha. Di ko ma-move yan. Di ko ma-move yan. Shems. Arc cosine, inverse cosine. O, kasha naman. Ganyan mo lang siya isusulat. Diba? So, gamitin natin. Nakastore naman tayo sa ABC, diba? Ganon. So, arc cosine, inverse cosine ng A squared minus, plus pala, A squared plus B squared minus C squared divided by 2AB. Make sure naka-degrees ka. O, ayan ba yung angle na yon? 50, ano to? Cosine pala. Anong hinahanap? Ha? Di ba tama naman? Ay, ba yan? Mali, 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 mali. Ano palang hinahanap natin? Dali ako dun ah. Ang hinahanap natin kapag ganito ay yung C, no? So, ayan yung C. Ibig sabihin, ito yung katapat niya. Magpapalit pala ng values. Okay, so sinubstitute ko lang kasi yung kanina. So, ang tama na dyan is, ito na yun, yung kanina. Ganito na yung format ko. Ganito ba? Or baliktad? Baliktad lang kasi nasa baba yung negative niya eh. Pero pares lang yan. Equal lang yan sa ginawa ko kanina. Kung ilalabas mo yung negative dito, iaangat mo, edi magne-negative tong taas. Magpapalit lang sila. Ayusin ko na lang. So, yung iaangat mo negative dyan, magpapalit to. Ito na yung magiging positive. AC squared plus BC squared. Tapos, AC squared plus BC squared minus na to. Kasi inangat mo na to eh. So, pag inangat mo yan, madidistribute yan dito sa taas. So, so pag distributean, magiging negative na to, positive na to, positive na to. Ganon. So, AC squared plus BC squared minus AB squared. And that is all over 2 ng ACBC. Ganon dapat. So, paano yung format ko kanina? Ang dapat na ano natin dito pala is yung nakahiwalay ay, yung naka C squared ay, yung AB, which is yun yung 129 na pagpalit lang dito. So, ang A natin, ito na yun. Magkakapalit lang sila. Ayan yun. Ito at ito. Yung 211.25. Tapos yung isa, tama tong B na 258.73. And yung C natin, yun yung magiging 129.26. Ayan pala dapat. 29. Ayan na, same na. 29 degrees. Di yung nag-equal, no? DMS lang yan. 29 degrees, 47 minutes, 55.39 seconds. Lagay nga natin yan sa saan? Sa X. Okay. So, ayun na. Then, pwede ka na yung scissors formula. Di ba? So, 1/2 ng eto, AB yun, di ba? AB, tas sign nung nasa X yun, di ba? Yan. 1/2 ng AB yan, 211.25, tapos 258.73. Tas sign neto, yun. 1358 rin. Parehas din sila. Ganun lang. Actually, meron pa yung isa eh. Kaso, ano yun pag given yung mga angles naman lahat. So, ito, actually, ano yun eh, password problem yung ganyan eh. Ilang beses na yung lumabas sa boards. A surveyor sets up a transit daw at P, which is located in the middle portion. So, kung walang figure yan, paano mo siya may interpret? A surveyor daw sets up a transit at P. Sige, gawin natin dito. May transit ka dito at P, which is located in the middle portion of the four-sided track. O, di ba? Kung may isip mo na gitna siya ng four-sided track.
of land and read directions and measures distances. Ayan na yun. As given below. So, to the 5 corners. 5 corners? 1, 2, 3. Di ba 4 lang? Find the area of the tract in square meters. Baka sinama to. Corner ba to? Pwede. Sige, tingnan natin. So, ang PA daw, ang bearing niya, pag binabasa natin to, north pa west. Ngayon, north, wala ko. Ito yung P natin. Ito yung north pa west. So, 41 degrees north pa west. Ito ba, di ba, ayusin nga natin tong P. Parang may ano ka dito. Ganyan na. So, yan yung point P mo. Di ko na muna ilalagay. North pa west daw. So, 41 degrees. So, hindi siya lumagpas ng kalahati ng 90. North pa west. Ibig sabihin dito yan. Parang pa ganyan yan. Wag muna natin i-matter yung distance. Kahit yung point lang muna. O, yan yung point A. O, ang point B naman, north pa east. O, north, galing north pa angat and east ka. So, pakaliwa ka. So, north pa east na 38 degrees. O, sige, mga ganito pala yan. Ayan yung PB. Yan, PA, PB. Yan, PA, PB. O, ang PC naman, south pa east. South pa east ng 70 degrees. So, medyo malapit na siya sa 90 degrees. O, yan naman yung PC. And lastly, south pa west, 60 degrees. South 60 degrees. Ano yun? 60 degrees, 15 minutes yan eh. Hindi kasi malagyan ng ano, degree na symbol, no? Hindi nilang nag-copy paste. Joke. So, south pa west, 60 degrees. Mga dito banda. O, yan na. So, kukonek mo na lang yan. AD, AD, yeah. AB, BC, at CD. Okay, G. So, ganyan siya. Ang distances, eto na yan. May figure ba? Ayun, may maayos na figure. Ayan, mas maayos na figure. Calculating the angles about station P. So, ayan yun pa rin naman yun. The surveyor sets up transit at P, which is located in the middle portion of a four-sided track. O, diba? And read directions and measures distances is given below to the 5 corners. Paano 5? 1, 2, 3, 4, 5 tong gitna? Di ba 4 lang? To the 5 corners. Find the area of the tract in square meters. So, ibig sabihin lang nito, by triangulation method tayo, triangle method. Pag-add mo lang lahat ng area ng triangle. So, application lang to, no? Yun, plain trigo nga talaga. Add mo lang yan lahat. Pero paano ba mapapadali yan? Ganito lang. Di ba, tama naman yung figure ko kanina. Ayan, ganito. A, B, ta CD. A, B, C, D. Ito yun, ayun o. North ng, ayan, 41 degrees, 30 minutes, pa west, pa ganyan siya. From north, pa west. Isa naman, from north, pa east, 3810. North, pa east. Isa naman, south, pa east. South, pa east. Ayun yung arrow niya. Oh. South, pa east. Isa naman, south, pa west. South, pa west. So, ang mga binigay yung mga distance, syempre, distance na itong PA, PB, PC, PD. Di ko na pinakita yung kanina. So, itong PA for 10.52, PB for 32.18, PC for 50.75, and PDI for 590.08. So, anong gagawin natin dito? Okay. Ayan. So, sinolve na yung mga angle. So, may shortcut nga dyan, you know. Ayun, pinag-add lang ang angle alpha, pinangalanan ng alpha, no? Tulok ko na lang yung shortcut mamaya. So, ito, 41 degrees, 30 minutes yan eh. O, ganito yun i-type sa calcu. 41 degrees, 30 minutes. 30 minutes. O, ito yung nasa left. Yung part naman, 38 degrees, 10 minutes. 38 degrees. Pares lang yun na symbol, pero nauna mo kasi nalagay dito. So, degree yun. Yung sumunod, matic yun minutes. Kung may sumunod pa dyan, matic yun. Seconds naman. Okay, 79 degrees, 40 minutes, di ba? Ganun lang yung sa angle alpha. May value na tayo, 79.40.
Angle beta. O, paano mo makukuha yan? Eh di, ano yan? Kailangan mo tong angle na to at angle na to. Tapos straight line naman yan, alam mo, di ba? So, subtract mo yun. So, magiging 180 degrees minus, ayan, 38 degrees, 10 minutes. Then plus itong 70 degrees, 20 minutes. Madali lang yan kapag naka-bearing kasi, no? So, that is 7130. Ayan, then so on. Ang gamma is pag-add mo lang din uli, same sa alpha, pag-add mo. Tapos, ang delta, edi 180 minus sum ulit nila. 180 minus sum ulit nila. 60, 15, 41, 30. So, ayan yun. Ayan, may angles ka na. Edi makapag, ano ka na, makapag, tag nun, scissors formula ka na. O, ganun lang, para masolve mo yung angle APB. O, ito yun, APB. Triangle APB yan. Yung area niyan, edi 1/2. Yung AB, yung mga distance na yan, then sine mo nito. Ganun lang. Ayan, 1/2 ng AP, AB, AP? AP tas PB. Okay, tama. 1/2 AP times PB. Ang AP 14.52, PB ay 532.18. Sine mo sa angle na yon. Ayan, repeat mo lang yun sa tatlong yun. Itong CPD naman, CPB. Ito muna. Ba't parang, ito muna pala. BPC. BPC. So, ayan. 1/2 ng 532 times 450 times sine ng angle. 7130. Ayan. Then, simplify. Then, yung CPD naman, CPD ay 1/2 ng base, 590.0. 1/2 ng isang side, 590.08. Times yung other side, 450.75. Times yung sine ng angle in between nila. So, 130 degrees, 35 minutes. And lastly, yung DPA. So, 590, 410, 52. Ayan, 590, 410, 52. Tapos yung sine ng delta naman, 78.15. 78.15. So, ganun lang. So, to determine total area, pag-add mo lang yan sila. Again, naka-square meter to. Divide mo by 10,000 para makuha mo yung naka-hectares. 10,000 square meters ay 1 hectare. So, ayun. Pero actually, may tuturo lang ako. Ito ay, sige, kasi ang sunod ay ibang topic na. Turo ko lang to. Paano ba? Balikan ko lang. Ayan. So, pwede mo na kasing hindi kunin yung ano yun eh. Yung mismong, tawag dito, values niyan. Kahit yung supplementary na lang. Ito, di mo naman na to kailangan palabasin na ano eh. Itong 180 minus something. Okay na to. Magtutugma yan sila. Tignan mo. Di ba ginagamit yan sa sign? No, kasi ang principle natin doon, ang sine ng angle niya ay equal lang din sa sine ng supplementary niya. 180 minus theta. So, for example, ito yung angle. Ito yung supplementary niya, di ba? For example, dito, ito okay na to, yung alpha and gamma, kasi sis talaga yun. Eto, di mo na kailangan subtract pa ng 180 yan. Yung 38 degrees, 10 minutes. Tayo natin ito, tama lang pala. Yung 38 degrees, 10 minutes plus, saan yun? 38 degrees, 10 minutes plus 70 degrees, 20 minutes ay may value na 108 degrees, 30 minutes. Store nga natin yun sa A. I-compare mo yan dito sa 71 degrees, 30 minutes. Saan mo ba ginagamit yung angle? Di ba sa sine? Ngayon, ang mga naka-sine. Tignan mo, parehas lang yan sila. Pag sinubstitute natin to sa sine, sine ng 71 degrees, 30 minutes. Tama ba? So that is, nangyari dun? Kulang ako. 0.948.
Paano kapag sinubstitute mo naman yung hindi nakabawas sa 180? Nasa A ba yun? Yan yun, di ba? O, di ba parehas lang sila? O, o, o. So, di mo kailangan i-subtract pa yan sa 180. Okay na yung ano, ito na agad, ikunin mo lang sa yan. Di ba? Pwede yun. O, yun lang naman, dagdag ko. Next tayo. Area by double meridian distance and double parallel distance. So, pag double meridian, it is the meridian distance of the line multiplied by twice ng area. Anong 2? Double meridian, meridian distance of the line, multiplied by 2. Kaya nga, kaya nga double meridian, no? So, ito yung mga rules dyan. Madali lang din naman tandaan to. The double meridian distance ng first course, yung una daw, is equal to the departure. Kaya ang palatandaan ko dito pag double meridian distance, parehas lang kasi DMD, DPD eh. Basta kapag meridian, departure, MD, my day. Pag meridian, departure. Meron din kasi tayong parallel distance eh. Pag yun naman, latitude. So, ito, median. Meridian. Tas parallel. Di ba? Dali lang naman tandaan. Sa meridian, walang L. Meridian. O, pag meridian, double, departure. Pag parallel, wala namang di doon. Madali mo tandaan. Latitude naman ang una doon. Na-discuss ba yun dito? Tingnan natin. Yung sumunod, the double meridian distance of any course naman is equal to the double meridian distance ng una plus the departure ng sumunod plus the departure ng mismong course. Ay mamaya makikita naman natin yan. And finally, yung double meridian distance, actually ito for checking na to eh. Yung double meridian distance ng last course is numerically equal to the departure of that course pero naka-negative lang. Opposite sign. Kung negative siya, edi positive. Kung negative doon sa departure, edi sa DMD mo, maging positive na siya. And vice versa. So, ayun. So, area by double meridian distance. Ayan. The use of double meridian distance is to determine the area of a close. So, take note dapat, close na talaga siya. Wala nang error. Sarado na siya. Kaya usually, pag ginagamit natin to may mga correction pa tayong ina-apply. Kasi hindi pa sarado yung traverse mo kapag ano. Ganun. So, this method is an adaptation of the method of determining areas by coordinates. Parang same nga lang siya dun. So, this method is solved conveniently if the latitudes and departures of a traverse are known and have been adjusted. Naalala ko, lumabas to ng board exam namin, April 2025. Ganitong tanong, double meridian distance ata yan, or double area, basta double area. Walang binigay na latitude. Paano masasolve yun? Ito nga, this method is solved conveniently if the latitudes and departures of a traverse are known and have been adjusted. Walang latitude for real. Kung alam paano yun. Erroneous. So, ayun, double area niyan, basically, kapag double meridian distance, ito naman, double meridian distance times mo sa latitude nun. Ganun lang. Pag baliktad naman, double area naman, yung parallel, double parallel distance, DPD. Meron kasing DMD, DPD. Parang wala kayong DPD dito. Pero baliktaran lang naman yun. Then, para makuha mo yung area, di kalahatiin mo yung double area. Ganun lang. For example, ito. Tabulated solution. Adjusted na siya. Maganda. Ibig sabihin, pag ganyan, pag sabing adjusted na, dapat ma-check mo na yung summation ng latitudes and summation ng departures ay 0 na. Ganun lang naman yun. Paano nga ulit yung latitude and departure? Kung nakalimutan. So, ito yung north mo. Ayan, north, south, east, west. Yung bearing, east, west. Pag latitude, ano nga ulit yun? Di ba ito yung bearing, pag ganyan? Pag ganyan yung bearing eh. So, ang latitude mo ay what? Ang latitude mo yung vertical. So, that is what? Cosine. Ito yung length ng ano mo eh. So, paano ka dyan? Di ba cosine ng beta is equal to adjacent. So, ito yung latitude.
Ito naman yung departure. Ganun lang. So, ibig sabihin, cosine beta, o triangle, ano to? Trigonometry lang to. Cosine beta is equal to adjacent, yung latitude, over yung length ng line. O, pag ano naman, departure naman, o, ito yung angle mo, o katapat niya naman, so opposite naman yun. No? Opposite niya naman yung departure. So, that is, sine naman ng beta. Yung beta yung bearing pala natin. No? Is equal to opposite, yung departure, lower latitude naman. So, ganun lang. So, ibig sabihin, ng formula natin for latitude ay length times cosine ng bearing. Pag departure naman ay length times sine. Ayan, length times sine ng bearing. Ang bearing, to take note mo lang, lagi yang from north or from south. Kita mo naman kanina yun, no? South is, lahat ng mga dito, northing, south, ay, may ganun ba? Northings, eastings, ay, northings, eastings yan. Yun, southings, may southings ba? Southings. Ayun. So, ay, ato na. Ay, yung computation. Ano nga ulit yun? Ang double meridian distance mo daw sa first course is just equal to the departure. Ganun lang. O, pag sumunod niyan, ito. Ang sumunod ng DMD mo is simply equal to yung double meridian distance nung nauna plus yung departure, ay wait lang, departure nung nauna, then tas i-add mo rin yung departure ng mismong line na yon. So, ganun. So, para makaming double meridian distance sa BC, again, double meridian distance ng AB, which is yung sinundan niya, plus yung departure ng sinundan niya rin pala, then add mo sa mismong departure niya, 241. Ang sum nun, yung double meridian distance niya. O, pag itutuloy mo yan, pag isasolve mo naman tong 940.16, that is double meridian distance nung sinundan, yan, plus yung departure naman yan, adjacent, ano yun, adjusted yun, ayan. Departure naman niya, plus 241, plus, departure nung sinundan niya, which is katapat lang din ito, kung ano yung double meridian distance na una mong ginamit. So, yun din yung pinagbabasayan mo ng departure, yung sunod na departure. Then, add mo yung mismong departure sa line na yon, sa course na yon. Ayan, so yun naman yung sum niyan. And then, kapag tinuloy mo pa yan, tuloy-tuloy mo lang. Ayan, para makuha mo naman yung sumunod, double meridian distance, plus yung departure nung sinundan, tas departure nung mismong, ano na yan, line na yan. So, ayan, panatilihin mo yung negative, kopyahin mo talaga yan. Baka i-neglect mo yan. As is mo yan, anong sign yan? So, ito na yung double meridian distance. Pag tinuloy mo ulit yan para makuha mo to, itong part na to, so 900, ito, double meridian distance ng sinundan. Ayan, so add mo to, so magiging minus yan, di ba? Add mo rin to, minus din yon. So, ito na yung masasolve mo. Ayan, 535.91, so yan naman yung ilalagay mo rito. And para sa last, ito na yung checking. Para sa last, ito. So, ito muna, dadagdagan mo na ito, dadagdagan mo na ito. So, dapat, ang check mo na sagot ay, yun nga sabi. Di ba? Yan yung departure mo, pero magkaiba lang sila ng sign. Ganun lang. Di ba? Yan lang. Ganyan lang yung double meridian distance. And maganda yan kapag adjusted. Binigyan ka na ng adjusted latitude and departure. Kasi kung hindi, di magano ka, compass rule, transit rule. Ayan, may ganun pa tayo eh. Para ma-compute mo na yung double areas, for the computation of double areas, di ita times 2 mo lang yan. Ay, mamaya pa pala yun. So, ano yung sabi doon? Pag double meridian distance, ita times mo sa latitude. Kaya, hindi mo nga makukuha yung double area kapag hindi binigay yung latitude. Kaya di ko alam ng board exam namin, ba't di binigay yun? Sa Java yun, erroneous. So, ayun. Double meridian distance, nasan yun?
Okay. Hindi pa nakalagay. Nandito na yung double area. So, ang double area, again, kung ang ginamit mo ng una ay, di ba ang palatandaan natin, ito. Ito ay, ano sabi natin doon? Pag meridian distance, meridian. M for meridian, D for departure. So, kung departure yung ginamit mo nga sa pag-compute ng double meridian distance, DMD. So, para makuha mo na yung double area, kailangan mo naman yung latitude. So, multiplier mo yun. So, kaya meron ka ng mga double meridian distance, o multiply mo lang yan sa departure. Ito yung value. Wala, bakit ano? Ay, joke lang. Di departure, kundi latitude. Multiply mo lang yan. Yan yung value. Multiply mo lang to. Yan yung value. Ito, multiply mo. Yan yung value. Ito times ito, yan yung value. Ito times ito, ayan yung value. And ito times ito naman yung value. Pag sinolve mo yan, yan yung double area mo. Then kapag kinalahati mo yon, take note, kung negative lalabas yan, absolute value mo yun. Wala namang negative na area, di ba? Actually, meron, pero sa ano yun, pang statics, ganon. Negative na area kapag ibabawas mo. Pero kapag ganitong usapan, yan. Siyempre, existing yung area na yan. So, take note, ito ay naka-square meters ulit. Baka ipa-convert ulit yan to hectares. Again, 10,000 square meters ay 1 hectare. So, ayun. And, ito na yan kapag pinlat mo. Ito na yan kapag pinlat mo. Ano ba yung nakikita kanina? May azimuth ba doon? Parang may nakita akong azimuth ah. Okay. Binigay na kasi eh. Okay, aka-azimuth. Ito pala, discuss ko naman yung azimuth. Yung azimuth kasi, depende kasi yan eh kung ano ka. Meron kasing galing north, tas clockwise. Tas galing south naman, pa clockwise din. Ano kaya ginamit dito? North or south? Tignan natin ah. 302 degrees, tignan natin yung AB. 302 degrees, 30 minutes, dun sa figure. Yung AB, yun yung 1A, 1 to 2, syempre. Ayan na, so ito ay 232.84, yun ba yun? Or most, nearly gives 232 pwede na to. Yan naman yung pinakamalapit eh. So ito yung 302 degrees, 30 minutes, no? So saan kaya ginamit yan? Baka dito, galing from south. Kasi ito ay 90. Ayun no, bago siya nakarating dito. Ayun no, di ba kita naman? Hopefully kita naman. No? Ay, what happened? Ayan, so galing sa south, pupunta ka dito. Ayan no, ayun yung line mo. So ang mga dinaanan mo 90, 180, 270, hindi siya lumagpas ng 360. So parang galing south siya. Ganun siya pinortray. Kasi may from north eh. Azimuth kasi. Pwede yung from north or from south yung azimuth. Then clockwise lagi. Yeah. Pwede mo nang ituloy to, yung 2 to 3. Siguro ano yan, ang expectation natin dito, mga since natin mo yan, no? Diba? Kapag from south ka, ginamit mo from south, so dadaan yung 90, 180. Siguro less than 270 yan. I mean, yeah, less than 270 kasi dito yun pag 270 yan. Ito yung horizontal na. Tignan na natin yung 2 to 3. Less than 270 ba talaga yun? Yung lat azimuth, di ba? 265 lang. Yan, pwede mo yan ituloy-tuloy. 200, 150, 74, 33. Tignan nga natin yung dulo na lang, FA. Paano naging 33 degrees yan? FA, yan na yung 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, E, F. F to A, pababa. Diba? So, ito na yun. Ito naman yung FA. So, galing lang siya dito. Yan, no? Less than 90 nga yun, eh. Parang less than 45 pa nga, eh. Kaya nga, ito naman siya. 33 degrees lang, less than 45. So, I guess, yun na yun.
Sagutan natin yung problem na. Hopefully naka lang tayo. 2 minutes. Half hour.